Ngayon na inuumpisa na po nating baklasin, no? Ayan, kasama ang palad mga sir, lahat po ng wiring si sir, putol-putol na po. Alright, may customer tayo ngayon, no? Sniper 155, yan, no? Sila sir, pumunta rito, may mga issue po sa wirings, no? May MDL na to, may tie switch, ayan, no? Okay. Sir, anong issue mo po dito? Wala sa basehin niya. Oo. Yun ang problema natin dito, no? Marami na po tayong natanggal ng mga ganito kasi una-una, pagka ganitong maulan, ayan, no? Pagka ganitong maulan, hindi po siya waterproof mga sir. Okay, maganda lang sa paningin pero sa durability, bagsak po yan. Okay, tapos bago lang po ito mga sir, ayan. Tsaka hindi pa maganda rito pagka tumagal-tagal, nagpe-fade po yan, namumuti lahat. Maganda lang siya sa paningin, pero yung durability, wala po talaga. Okay, tapos ang masama pa rito mga sir, no? Yung stop switch, pinagpuputol po. Ayan. Okay, mahirap po ito. Yung busina ni sir, ito na po, no? Ayan. Kung mapapansin nyo, no? Lalo po ito pag nakapatay. Kung mapapansin nyo, medyo paus po, no? Ayan, no? Wala. Okay. Ayan. Tapos ang pangit pa rito sa mga ganito, no? Napakatigas po ng mga switch. Pwede po tayo magkapaltos sa daliri natin, no? Okay. Ayan, no? Tapos dito, ayan. Pag may nangyari dito sa Nakalabas, no? Universal kasi ito, sir. Pinilit lang ilagay rito sa sniper. Okay. siksik yung ako. Marami na tayong natanggal na ganito, mga sir. Ayan, to be honest, hindi po siya talaga maganda. Okay. The best pa rin po itong stock. Okay. Ayan. Usually sa atin, no, ang habol natin sa mga ganito, yung may hazard, may passing light. Ayan. Pero sa stock switch ng mga motor natin, pwede po lagyan natin ng hazard. Ayan. Hindi na tayo bibili ng mga ganito. Okay. Ayan, tigas. Dito. Ayan, sobrang kapal. Okay, sobrang kapal ng wirings. Ayan, o. Buksan natin to, ano. Nabuksan po naman po natin yung motor na sir, no? Tapos ito po yung nakita natin. Dito po, no, wala pa po tayong nagagalaw. Dito sa port na to, sobrang dami pong wiring, no? Okay. Ayan, o. Tapos dito, ayan. Yung relay, nandito po sa port na to, no? Okay. Ulitin natin to. Ayan. Pagka naulit na natin to mga sir, ang maganda rito, lahat ng mga parts plug and play na po. Hindi na po tayo mag-rewiring sa susunod na magpapalit tayo ng mga parts, no? Tulad ng MDL, palit-palit na lang po, wala nang iulitin. Katulad nito, no? Talagang sobrang crowded. Ibabalik natin yung stock na switch, left and right. Ayan. Okay. Ngayon inuumpisa na po nating baklasin, no? Ayan, kasama ang palad mga sir, lahat po ng wiring si sir, putol-putol na po. Dito tayo mahihirapan, no, sa pag-tracing ng mga wire. Ito, may nakuha na po tayong stock socket. Putol na rin po. Ang ginawa natin, sinoldering natin, no? Hininangan natin ulit. Tapos idudukong natin dun sa stock na switch ni sir para compatible pa rin dito, ano? Okay, ayan, no? Yung headlight socket, ayan, putol na rin po. Tapos yung ibang socket dito, ayan, nakatago po. Okay. Nakakaawa yung motor na sir. Ayan. Dito sa port na to, halos dapat walang makikita mga andito eh. Crowded na ganitong wirings. Ayan. Isa pa to sa mga mahirap, no? Pag nasira ito mga to, hindi po siya plug and play. Nakatulad ng stock, pag nasira pwedeng bumili ng spare, tapos isasalpak na lang. Pagka ganito po mga sir, obligado ulitin ulit to. Okay, katulad yan, no? Meron na.
sensor mo. Oo, tinanggal ko na sir yung sensor dito, touch sensor. Tinanggal ko na. Tsaka isa pa po mga sir, no? Ito mga ganitong switch, may mga experience po tayo na pinapabalik sa stock. Kasi pagka umuulan, nababasa, nagsisignalite po kusa. Okay? Ngayon, malilito po yun nasa likod nyo kung saan po kayo papunta. Okay? Kung hindi masasignalite sa busina, nagbubusina po ng kusa. Ayan. Dahil pinapasok po ng tubig, no? Okay? Ayan, no? Ito na yung stock switch ni sir, no? Yung pinagpuputol. Ito na yung mga socket, stock socket po ito, no? Uulitin natin to, idudugtong ulit natin dito, pero nakahinang po lahat para maganda pa rin yung daloy ng kuryente, ano? Okay, kasi to babalatan po natin to. May wire dito na nakatago para naman po yan dito, no? Okay. Ayan. Tsaka dito, no, nakakabit po yan din sa loob. Ito rin, ayan. Tapos ito, dito po yan. Okay, kung mapapansin nyo, napakaraming wire po niya, no? Ayan. Iisa-isahin po natin yan. Ayan, dun po tayo tatagal. Okay, ayan. Ngayon, naduktong na po natin, no? Ayan. Okay. Lahat po yan nakahinang, no? Ayan, para mas accurate pa rin yung dadali ng kuryente. Tapos parang wala ring putol, ano? Kasi parang naka-welding po siya kumbaga sa bakal. Okay, ayan. Kapit na natin, ano? Ngayon, nasa 80% na po tayo, no? Na-rewirings na po natin yung buong wiring scissor. Ito na po yung inalabasan, no? Kung kanina, talagang hindi po halos makita tong internal parts, no? Hindi dito sa part na to. Ngayon, okay na po yan. Malinis na po. Mukhang stock na po, no? Naibalik na po natin yung dating switch nila, sir. Ayan na po, no? Okay, naglagay na tayo dito ng passing light. May hazard naman po talaga ito, no? Okay, ayan. Dito, nag-additional na rin tayo ng underglow lights. Running lights, meron na rin po ito. Okay, combo lights, meron na rin to. Horn switching, tapos may rapid horn. Pero ang kagandahan, mas kumonti po lahat ng electrical wire, no? Hindi po kagaya kanina. Mula rito sa taas, gumawa po tayo ng bagong harness. Pababa po yan, umikot sa chassis. And then, papunta na po yan dito sa ating power module. Okay? Naglalagay po tayo niyan para may control, no? Lahat ng mga parts na kinabit natin ngayon, katulad ng MDL, via horn. Ayan. Yung combo lights, underglow lights, running lights. Diyan na po lahat dumiretso yan. Then subuhin mga sir, no, made in Japan, kaya sure na matibay po talaga. May mga customer po tayo, no, 5 years na po yung ganyan nila, all goods pa rin. Ang maganda pa dyan, lahat ng mga parts na nakakabit ngayon, plug and play na lang. Hindi na po natin to gagalawin. Applicable siya kahit sa ang brand po ng busina, ng mini driving, underglow. Ayan. Ganun lang po kasimple, no. Hindi na talagang crowded kanina, no. Ngayon wala na po yan, malinis na po. Okay, ayan, no. Dito mga sir, naglalagay po tayo nito, isa sa main reason natin para wala na tayong makikita mga wiring na sa gabal na maraming mga relay, no. Andito na po lahat yan. Denso po. Tapos siya po yung distributor ng power, no, mula sa baterya papuntang trigger sa mga switch, and then papunta na po sa output, underglow, sa busina, sa mini driving na ikakabit ngayon. Ayan. Okay. May mini driving na po ito dati, no. Ayun pa rin po yung kakabit natin. Okay, ini-rewirings na po natin. Andito na po yung output niya, no. Ayan. Okay, lahat po yan mga sir nakahinang po, no, yung mga wiring scissor para maiwasan natin yung loose contact, loose connection, matagtag man yung motor sir, malubak man. Safety po yan. Kapit na kapit lahat ng electrical wire. Tsaka yung daloy ng kuryente, no. Okay, talagang hindi po mag-iinit yung mga wire ni sir dahil sa loose connection. Tsaka ang gandaan pa niya mga sir, bago natin to balutan, naka shrinkable tube, no, para ma-prevent natin yung wirings kahit tumagal, hindi po basta-basta magkakaroon ng electrical short. Okay, tapos yan na po, naka rubberized tape sa labas, exterior,
Ayan, katulad po ng stock ng Yamaha, ginagaya po natin para magmukhang stock pa rin. Walang mga pansit-pansit. At the same time, extra shield na rin, no? Sa init na makina, hindi po basta-basta lulutong yan. Yun po hindi alam ng iba, no? Pagka wiring sa atin naka-expose, pwede pong lumutong yung mga wiring sa atin katagalan. O kaya, no? Maulanan man, magpa-motor wash man tayo, pwede pong magkaroon ng corrosion yung mga copper wire natin. Dahil po sa walang balot, no? Nagmo-moist po yung loob. Ayan. Tsaka isa pa, hindi lang po sa malinis tingnan, no? Magpagawa man tayo sa mga mekaniko, matamaan ng tools, hindi po basta-basta masusugatan yan. Safety first po. Okay, yun o, malinis na malinis. Tapos, check natin dito yung busina. Ito pa rin yung kinabit natin, no? Kanina, ito po yung gamit niya. Okay, ito po yun, no? Naglagay tayo ng switch para sa underglow. Sound switching, stock to loud. Ayan. Okay, ito po yung stock na busina, no? Gagana pa rin po yan. Okay, yan, no? Naglagay tayo ng mga socket, no? Ayan, sa mga ilaw natin sa pairings. Ayan po, ginagawa na po ni sir, no? Okay, para kung sakaling magbabaklas man ng pairings, yung mga mekaniko natin, hindi yun na po mahihirapan, no? Wala na pong wiring na puputulin. Ayan, madalian na lang po. Underglow, hanggang likod po yan, no? Yan, no? Okay. Malinis na malinis po. Ngayon, ikakabit na lang po natin yung mga pairings. Tapos testing na natin, no? Okay. Ngayon, natapos na po natin yung motor na sir, no? Underglow lights mula sa harap hanggang sa engine hanggang sa likod po yan, no? Tapos running lights, ayan. Yung MDLS sir, yan po yung dating nakakabit. Nire-install po natin, no? Tapos nire-wirings. Yung busina ni sir, ayan. Okay na po, no? Busina tayo. Kung kanina po mga sir, no, pagka nakapatay yung makina, hindi po tumutunog na maayos. Ngayon, same busina pa rin yung kinabit natin. Okay na po. One click na lang, no? Okay. Tsaka naglagay na rin po tayo ng horn passing po mga sir, no? Yun, no? Start natin. Ayan. Dito, sa underglow, may switch po tayo nilagay, no? Ito po yan. Para pag hindi gagamitin, pwede po natin patayin. Tapos sa running lights, may switch po rin po yun yan, no? Yun, no? Pwede nating patayin isa-isa. Ayan. Pwede rin po natin buksan isa-isa mga sir, no? Okay. Tapos sa running lights, ayan po. Okay. Dito mga sir, no? Sa ilaw ni sir, may remote po yan. Kung mapapansin nyo, running lights po siya. Pwede natin na i-steady po yan, no? Iyan, no? Kahit anong kulay, pindutin lang po natin dito sa remote. Makukuha po natin, no, yung pinakagusto nating kulay. Kahit magpalit po tayo ng decal sa motor. Yun, no? Ice blue. Ayan. Tapos sumasabay po siya sa signal light, no? Okay. Kahit po sa hazard. Ayan. Off natin. Automatic po yan. Babalik sa dati. Tapos running lights. Ayan. Dito, hindi lang po isang mode, no? Pwede tayo mamili. Ayan. Kung anong gusto natin, ay makukuha rin natin. Okay. Kung anong gusto nating mode, no? Ayan, no? Sabay po yan. Okay. Ayan. Underglow. Check natin dito sa kabila. Ayan po, no? Tapos yung voltmeter ni sir, ito na po, no? Nagpalit na tayo. Okay. 3.0 amperes na po yan. Fast charging na po. Tapos meron na rin pong digital meter para sa monitoring ng baterya. Ito po yun, no? May on-off na rin po para pwede nating patayin kung sakaling hindi po gagamitin, ano? Okay. Tapos ito yung headlight ni sir. Ito po yung mini driving, yun, no? High and low. Ayan. Naglagay na rin po tayo ng combo lights, no? Ito po yan. Okay. Pag nag-passing light tayo, automatic po yan. Sasabay yung MDL tsaka yung headlight. Okay. Ayan po yung combo lights natin, no? Pero maganda dyan, pwede pa rin tayo mag-high and low ng headlight nang hindi po sumasabay yung MDL. Yan po yung difference ang gawa natin sa iba, no? Usually pag nag-passing, MDL lang po yung ilaw. Pero dito, sabay-sabay po yan. Sa MDL, mini driving, pwede rin tayo mag-high and low nang hindi po sumasabay yung headlight. Okay? Ang purpose natin dyan mga sir, kaya pinagsabay po natin, no?
Para kung sakali nag-high tayo ng headlight, nag-passing, may ilaw pa rin po. Nag-on tayo ng MDL, nag-passing, may ilaw pa rin. Kahit po mag-high tayo ng MDL, nag-passing, may ilaw pa rin pong headlight. Okay, yan po yung combo lens natin. No? Pag nakapatay, lahat sasabay-sabay. Okay. Sa busina, ganun din po yung setup natin mga sir, no? Loud horn. Okay, sabay-sabay po lahat yan. Kahit naka-on yung MDL, nagbusina, meron pa rin. Kahit naka-high po yung headlight, nagbusina, meron pa rin po. Okay? Kahit po ano no, mag-high tayo ng MDL, nagbusina, meron pa rin po. Tapos, hindi lang po basta loud horn, no? Nag-install din tayo ng rapid horn. Long press lang po natin itong horn switch, yung busina ni sir, magsusunod-sunod na po yan. Okay, lakas. Ayan, oh. Ayan. Stock horn, wala pong blinker. Para pag nagpa-restore si sir, fully stock yung busina, wala po tayo magiging violation po, no? Okay, ito po yung switch niya. Ayan, oh. Okay. Sa mga gusto pong pagawa, no, direct message nyo lang po, MJ Works. O kaya, punta na lang po kayo dito sa shop, no? First come, first serve po tayo. Maraming salamat po.